Who is this Dr. Enrico Elumba with such earth-shaking and progressive programs for the people? He is a medical doctor by profession who spent 4 years as a surgeon in Cebu. He is seventh in the family of 8 of attorney Eliseo M. Elumba and Adoracion Roa, a retired teacher. He is highly educated, having completed postgraduate courses in Sydney, Australia, Hong Kong, Singapore, and Thailand. His spiritual values, uprightness, and unwavering integrity are attributed to his being an evangelical Protestant. He is lovingly married to Josephine Carrion of Dapitan City, and they have 4 children, 3 of whom are professional achievers in their own right, and the youngest is first-year high school at St. Scholastica's Academy. With all his achievements, qualifications, and status in life, Dr. Elumba could very well live and enjoy a luxurious and pleasurable life. But there is in him a burning humanitarian spirit that drives him to spend every minute of his life to create positive changes in the lives of people and make their communities a better world to live in. Mr. Trifon Jofred Sapanta, barangay captain during the incumbency as mayor of Doc Enrico Elumba, has this to say about this great public servant. First 1 year na pagpungko ni Mayor Elumba by 1998 to 1999, at that year, natingwaan niya nga ang upper barangays na energize. Siya ang tawo nga nakita ko nga gatingwa nga magbalapit man sa tawo. Kag isa nga ginatanaw yagid nga mahatag yagid ang basic services sa tawo. Aga pamati itsa sa mga kinanglanon sa tawo. Kag ginatingwaan niya kapin pa ining mga tawo sa kabukiran naton kautura namon diri sa La Castellana nga sa mga rural areas. Ginatingwaan niya gini nga ma-reach out yagid kay asa ginasiling ko workaholic ini siya klase mayor, kag hands-on gini siya nga mayor. Kay in spite man nga mayor na siya, nagatingwa pagid sa pagserbisyo bilang isa ka doktor nga mahatag giniya nga matingwaan man niya nga patatapan man ang health pagserbisyo sa pang-ikaayong lawas sang pumuluyo di sa banwa sang lakas. Alvin Padilla, then third-year high school and currently SK chairman, has fond memories of the laudable youth-oriented programs of Doc Elumba. So, 2007 pa lang, that time is a third-year high school pa lang po. And I can see na nga sa amo na school, grabe gina support ni Mayor Elumba that time. Paagi sa mga educational assistance siya, like ang gatag sa mga school supplies, tapos mga textbooks, tapos mga repairs ang buildings sa amo na school. And then, that time man, ang sports sa labi na sa mga youth, na-strengthen that time. Like sa boxing, nag-excel gid ang La Castellana because na full gid ang support ni Mayor Elumba that time. And then, now, nagapong ko na ko SK, ginapadayon gid namon ang iban sa iyang mga proyekto, like pareho sa iyang mga scholarships ang una. Ginapadayon namon pagi sa mga educational assistance sa aton yung mga poor but deserving nga mga students nga ginapa-eskwela sang aton nga barangay Subong. Bilang isa namang katao, kabalo ko nga mapuliligon, gini siya nga kasi nga tao, every time may mapangayo siya bulig, ara gina siya kag hands-on, gini siya nga klase nga mayor. And now, presenting this great man with monumental achievements and brilliant visions. Talking about his glorious days as a mayor of La Castellana, he reminisced. So bali ang nag-decide ko because before may plan ang namin ang banwa namon nga mag-utang sa Local Water Utilities Administration sang mga 8.5 million para sa improvements ng amon nga water system. So nakita ko nga amon nga banwa wala kapasidad to pay sang among nga loan kag dura sa time sang 1985 nag-utang man sila kag wala man to nabayaran. At the same time ang amon to nga water system wala man na improve. So practically, though
makadto lang gintan-aw kumayo ang sa budget nila, it's more sa consultancy makadto, but ang improvement due tayo na makadto sa improvement. I think 70% makadto sa consultancy and 30% lang makadto sa improvement. So I was forced to run para mauntat ko ang ilang plano sa pagpangutang. Because nga ang expertise ni Gavlito ara sa probinsya, because nag-governor siya, nag-vice governor siya for 2 terms sa province of Negros Occidental, kag nag-governor siya sa province for 9 years, 3 terms na. So nakita ni Gavlito how I manage Lakasiana, so gusto niya nga i-share ko sa tanan nga banwa kang syudad kung paano ko gin-micromanage ang among nga banwa. Kag amo na siya nga iya pang probinsya ang akon sa banwa kag sa syudad. And sharing his visions when elected as Vice Governor of Negros Occidental Province. Siguro ang ginbuhat ko sa Lakasiana, because amo man ginang luyag ni Governor Lito nga matabo, ang ginbuhat na ko sa Lakasiana nga transformation governance, this time na siya i-apply namon sa municipalities and cities if ever nga ma-elect ko as Vice Governor. Now,